Hi guys! Welcome back once again. Advice for today is magtiwala at manalig sa ating Diyos Ama. Ganito po yan eh. Once na ikaw ay may problema, sinlaki man ito ng dagat, magtiwala at manalig lang po tayo na lahat ng ating problema ay masusolusyonan ng ating Diyos Ama. Gagawa siya ng way o tao para makasurvive tayo sa mga problema natin. Kukuha siya ng tao para makatulong para sa atin. Hindi siya magpapabaya sa mga taong alam niya na mabubuti. Kapag isa kang mabuting tao at puno ng problema, magdasal ka lang, lumapit ka lang sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Hindi niya tayo papabayaan. Magtiwala ka lang at palaging maging faithful sa Kanya. Patatagin mo pananalig sa Kanya. Magdasal at lahat ng mga alalahanin mo at problema, ibigay mo na po sa Kanya. Siya po na po ang mag-handle nun lahat. Kasi kapag isa kang mabuting tao at napabaya mo na lahat ng problema mo, alalahanin mo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit, tsak na tsak, lahat yan ay masusolusyonan. Lagi ka lang manalig at magdasal para paging matatag ang iyong pananampalataya sa Kanya at pananalig. Ang isang taong mabuting tao, parati siyang hindi siya nag-iisip ng kung anong bukas na problema niya, ganun. Kundi pinapasa Diyos niya na lang to. Pinapalawak niya pangunawa niya at binibigay niya na lang lahat ng mga problema niya at alalahanin niya sa ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama na ang bahala para sa atin. Maging chill ka lang sa buhay mo, gumawa ng tama para sa kapwa mo, tumulong unconditionally, magmahal sa kapwa at rumispeto. Huwag gagawa ng di tama para sa kapwa mo, pag-isipan lang natin sila na ikabubuti nila at tsak na tsak ang kaligtasan natin, ng kaluluwa natin sa impyerno. Once isa kasing tao, mabuting tao, at pinapatatag niya at pananalig niya sa ating Diyos Ama, hindi siya kailanman nag-iisip para sa kapwa-tao niya ng masama. Bagkus, pinag-isipan lang niya ito na mabuti na ikabubuti nito. Tumutulong siya kapag may problema yung kaibigan niya o kapwa-tao niya. Unconditionally, kahit wala pa itong tubo, basta pinapahiram niya to, pinapagutang niya to, tapos gumagawa siya ng kabutihan para sa kapwa niya. Tumutulong siya kahit magkano lang yung pera niya, binibigay niya para makatulong kahit mabling ayos tubig o biskuit lamang para may bisan yung gutom o uhaw ng isang kapwa-tao natin. Tumulong po tayo, lalong-lalo sa magulang natin. Tumulong po tayo kapag may pera po tayo o matanda na sila, gabayan po natin sila at patnubayan ang magulang natin. Kasi sila po yung mga taong tumulong sa atin nung maliliit pa tayo hanggang sumlaki tayo. Ginabayan nila tayo at minahal nila tayo at pinaaral nila tayo at pinagtapos. So bilang isang mabuting anak, suklayin po natin sila kasi mahina na sila, kailangan sila. Tayo naman ang sumukli ng kabutihan nila para sa atin. Ganun po yun. Kapag nakikita ng Diyos Ama na gumagawa ka ng ikabubutin sa magulang mo at ng kapwa-tao mo, at tsak na tsak ang kaligtasan ng kaluluwa mo sa impyerno, bagkus adalin niya tayo lahat sa paraiso, tayo mabubuting tao na parating gumagawa na kaibubuti ng kapwa-tao natin at tsak na tsak ang kaligtasan natin. Basta patatagin mo lang ang pananalig mo sa ating Diyos Amang lumikha ng langit at lupa, tsak na tsak maliligtas ang ating mga kaluluwa at gumawa lang lagi ng ikabubuti ng kapwa at pag-isipan sila ng ikabubuti nila. Magtulungan po tayo, magmahalan dito sa ibabaw ng mundo para maging masagana at payapa ang ating mundong ito na gawa ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Maging magdasalin ka lang at magdasal at magsisisalat ng kasalanan mo at bumalik loob sa ating Diyos Amang lumikha ng langit at lupa. Kaya hanggang dito na po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.